Isang magandang araw mga kakambing. Gusto ko lang talaga i-share sa inyo ito kasing doiling natin. Hindi na rin doiling, do na rin. Si Christine po ay talagang natuloy yung kanyang pagbubuntis. Pag-usapin po natin yan pagkatapos ng maikling So yun po, hindi ko po inaasahan talaga na mabubuntis na po agad-agad. Kasi first time niya po nag-hit. Noong 5 months old pa lang po siya talaga. 5 months old pa lang. So after 21 days to 30 days, hindi na po siya nag-hit ulit talaga. Kaya sabi ko, magto 2 months na itong kanyang pagbubuntis. Sabi ko natuloy talaga ito kanyang pagbubuntis. Mamaya papatayuin natin yan para pakita sa inyo na iba talaga yung forma na ng katawan niya at umpisa ng anong kanyang tawag adder. Umuumpisa na pong lalaki yan, lulobo yan. Kahit na 2 months old pa lang yung kanyang pagbubuntis. Yung kanyang nanay, ito po yung kanyang nanay, si Toyota Black and White, ay buntis na rin po yan. Kasi po halos magkasabay po sila mag-hit. Kasi nung nag-hit po yung kanyang nanay ay after a couple of days lang po, nag-hit rin itong anak. At halos sabay nitong dalawa na rin ito. Itong si Box at itong si Kidlat ay buntis na rin. Kasi po halos sabay-sabay po sila. Within 1 week po ay sabay po silang nag-hit. At ngayon ay nagpapakita na po talaga ng sinyalis na talagang buntis po sila. Kasi nga po, hindi na po sila nag-hit ulit at umuumpisa na talagang lumaki yung kanilang mga tiyan. Kitang-kita naman po, kahit sa umaga, hindi pa sila nakakalabas dito at hindi pa kumakain. Talagang tingin mo po ay may laman na talaga yung tiyan. Yan po yung isang sign. Kasi pag yung ano po natin, tawag dun ating kambing, pag hindi po yan buntis, sa umaga, kahit ganong busog yan sa hapon, talagang makikita mo, ang laki ng bawas ng tiyan talaga dyan. Makikita mo talagang walang laman ng tiyan. Pero pag umaga sila po ay talagang napaka-visible na po talaga. Mamaya konti, papatayuin natin sila. Ano ba yung mga signs na nagsasabi na talagang buntis po sila. Hapon na po, nakapasok na po sila 1 hour ago. Pero may aga pa itong masyado. Nasa 2:30 PM pa lang po kasi ngayon. Pero lahat po sila ay pumasok na. Kasi sobrang busog nga. Ito na rin, oh. Suspected na rin yan. Ito. Sure rin yan. Kasi malaki na talaga ang, ano yan, tawag dun. Yung kanyang other. Ito naman, oh, si Elmira. Si Elmira po, suspected kung po ay nabuntis na rin po siya. Kahit na minsan lang po siyang nag-hit. Kasi biglang lumaki rin at saka humaba yung tiyan nito. Kaya nga, yun po. At ito rin po. Itong si Maha. Malamang sa malamang buntis na rin po talaga. Sabay-sabay po sila halos nag-hit ng isang linggo lang. At itong red bower natin, hindi siya dong red na. More than 1 month and a half na rin po. Magwa 1 month and a half na rin po ito siguradong buntis. Kasi nang 1 month old, inihap po lang itong mga anak niya, nag-hit po ito siya. Oh, ito si Christine. Talagang maamo po ito. Tayo, baby. Pakita natin si nila. Yan po. Yung form kasi ng katawan niya, nung hindi po siya buntis nung 2 months ago po, hindi po ganito yung form. Hindi po laylay yung tiyan niya. Talagang straight lang niya at saka yung term sa amin dito ay talagang masyadong big kiss. At saka, ewan ko lang kung makikita ninyo. Yung other niya po, oh, tingnan niyo po yung other niya. Dating flat po yan. Sa ngayon po ay nag-uumpisa na po yung lumaglag. Yan po. Nag-uumpisa na po talaga. Kaya sabi ko, ayan na, lumalabas na lang talaga yung sign na buntis itong sa ating kambing na magiging inahin na rin itong si Christine. So,
malamang 3 months from now, last of September or first week of October po, ito ay manganganak po ito sila. Ito, doon sa kabila, halos po magsasabay-sabay po sila nito sa loob lang ng 1 hanggang 2 linggo po. Kasi kidding time na natin yan. Kasi nga natuloy kasi ang pagbubuntis niya. Ito po ay napakaamo. Ito po ay ipinanganak noong December. Ngayon, July, nasa 7 months na siya ngayon. 7 months old siya. Nang 5 months old siya, nag-hit siya. At saka nasampahan. Ngayon po, talagang sabi ko, may 3 months from now, manganganak siya, medyo mas lalaki pa ito siya at hahaba siya. At lulobo po itong kanyang tiyan. So, maybe mag-update po tayo kung malapit na silang manganak talaga mga ka-agree. Ito, nakita ko talaga yung iba talaga yung yung form ng kanyang dede, ng kanyang udder. Hindi naman gaya ng ibang kambing po kasi papasok po talaga ng 3 months to 4 months ang kanilang pagbubuntis bago po uumpisang lumaki o lulobo yung dede, yung kanilang udder. Pero po ito, nauna po siya. So sabi ko talagang nagpapalabas na talaga ng sign na buntis po itong ating magiging bagong inahin. Ito po siya ay upgraded din po ito. Kasi ito yung nanay niya ay upgraded din ito na may dugong alpine. Kahit na native po siya, may dugo siya, kahit may kunting dugo siya ng alpine. At saka yung nagsampa sa kanya na itong naging anak ay isang upgraded na may dugong Anglo-Nubian. Si Jack. Kaya ito ay crossbreed na ito. Ilang crossbreed na ito. Pero upgraded po ito siya na kambing natin. So, ito ay sinampahan ng ating kaibigang Sir Agree na Adventures ng kanyang back po na F4. So, ibig sabihin, mas lalaki yung magiging mga anak nito. Yung tenga po ng kambing ni Sir Agree ay abot sa bunganga. So, sumobra pa. At yung bloodline niya po ay Bower Anglo-Nubian na F4. So, magiging mataas po yung line ng lahi nitong magiging anak nila. Kahit po ito siya, yan po, the same lang pong back yung sumampa sa kanila. So, yan yung hintayin natin. Kasi pag sila ay manganganak na po talaga, diyan natin makikita yung ganda ng mga baby nila. Na pag nagiging babae po yun, talaga magiging next material natin. Na magiging inahin na po dito. Para slowly by slowly po, ma-upgrade na lahat ng ating mga kambing dito. At mailabas na natin yung mga common nating native dito. Hindi po natin ilalabas lahat ng mga native. Siyempre po, may mga native kambing pa rin na tayo dito. Pero unti-unti po natin silang ilalabas para po, pag nanganak yung mga kambing natin, at least, mataas na yung lahi. Yung isang reason mga ka-agree, ay ito. Ito po ay si Comet. Si Comet po ay 5 months old. More than 5 months old na po sa ngayon. Ito. More than 5 months old. Pero yung kanyang haba at yung kanyang laki po ay hindi po lalayo dito sa anak ni Marjof na more than 2 months old. Ayan. Itong dalawang anak ni Marjof, more than 2 months old lang po. Compare po doon kay Comet na more than 5 months old. Ibig sabihin, more than 3 months yung agwat nila sa edad nito. Ito ay native. Ang nanay niya native. Yung tatay niya ay upgraded na. Yung tatay nito, upgraded na. Pero, dahil itong anak ni Marjof ay F4 po ito, yan yung pinagkaiba, mga ka-agree. Ibig sabihin, it takes 100% number of days or months or year
para maabot. Kung ito may ibibenta natin at the age of 7 months, kasi more than 5 months na siya, 7 months up to 10 months, yung dalawang yon pwede na siya nating maibenta 2 months from now. Ibig sabihin, mag-4 months, mag-more than 4 months siya, mag-4 to 5 months pa lang po siya, pwede na siya pong ilabas. Kasi masyado nang malaki. Compare doon, it takes 10 months. Ayun, to 1 year bago ipalabas. So, yan nga. Kaya yung ano natin, yung hinahabol natin makapagpapalabas tayo ng bagong genetics line na mga malalaki yung lahi. Ito upgraded na. Okay, ito upgraded nitong nanay na ito. Hindi ito basta-basta palabas dito. Ito namang si Box. Native po ito. Pero napakalaki ng kanyang tawag doon. Ng kanyang possibility na may lahi siyang konting bower. Kasi sa forma ng kanyang katawan. Dahil yung anak ng ito, kahit na babae, ang bilis po nitong lumaki. Mas malaki po ito si Kidlat kay dito sa kay tawag kay Christine, kahit na magkasing edad lang po sila. Mas bilugan po itong katawan niya. Kahit na ito ay nanay niya upgraded at ang sumampa sa kanya ay upgraded. Ito native yung nanay pero nagsumampa sa kanya ay native rin. Pero may lahing kunting ng bower. Yun po. Kaya sabi ko, pero native pa rin. Hindi nga masasabing masyadong upgraded niya kasi ano natin yan, tingin lang natin yan. Pero hindi po yan sure. Kaya sabi ko, pag sila po ay nanganak, kasi po yung sumampa sa kanila ay F4 na, nakita po natin yung ebidensya doon sa kabila na pananganak ng mga kambing ni Sir Agri Adventures sa kanyang mga kapatid. Talagang napakalaki ng mga baby ng kanilang kambing. 1 month old pa lang, nako. 1 month old pa lang sa native, 3 months old na. Ganoon na kalaki. Mga ka-agri, mga kameme. So yan, masaya lang tayo na ipakita natin sa inyo na may sign na talaga positive ako na 90% and above na buntis po sila. Kahit itong isa papatayuin natin. Ewan ko lang kung gustong tumayo. Baby, tayo ka. Kasi nagpapakita ito ng ang form po yung katawan, iba po. Busog po sila sa ngayon, pero sa totoo po hindi po ganito yung form ng kanyang katawan noon. Hindi po laylay yung tiyan noon. Kasi yan, umpisang bumaba yung tawag doon. Hindi makakita, ano. Bumaba na yung texture ng kanyang tiyan. Compare po dati na ano lang, talagang tawag doon, parang natural lang. Pero yan po, nag-uumpisang bumaba yung kanyang tiyan. Isa rin po yan sa tinitingnan namin pag nabubuntis po yung kambing, nag-uumpisang bumababa yung kanyang tiyan. Ay, ewan ko lang kung may pakita po natin yung other niya. Hindi masyado, ano? Hindi kita. Ayan po. At saka yung other niya, mag-uumpisa na rin po yan. Pero dito po kasi, mas maaga. Mas maaga siyang nababa yung kanyang other. Pero hindi po ibig sabihin yun na mauna itong mga anak sa dito. Kasi mayroon po yung +5, -5 days. At minsan po kasi may mga kambing po talaga na kahit na maaga pa yung pagbubuntis niya ay talagang umumpisa na lumaki yung kanyang mga dede. Yun po yung mga good signs sa mga kambing. Na pag maaga pang nabuntis, lumaki agad yung kanyang other po. Ibig sabihin magkakaroon siya ng maraming gatas. Yun yung mga magagandang lahi na dapat nating paramihin. Pag marami yung gatas, maging magaganda at malulusugan niyang mga anak, mga kakambing. So yun. Hanggang dito na lang siguro. Gusto ko na lang talagang i-share sa inyo na yun na po, nagkaroon na po tayo ng evidence na buntis po itong ating mga bagong magiging inahin na kambing kahit na sila ay 7 months old pa lang ngayon. 7 months old, 7 months old. Dito na lang. Ito mas bata ito kahit na mas mahaba yung sungay. 6 months old. Babush!